At kung kilala niyo po alam po, familiar kayo kay Papay, the Sailor Man. So, 1929, nilaunch ang cartoon na yon at si Papay, kung hindi nyo kilala, siya yung may partner or ano ba, ka-relationship na si Olive Oil. Then, minsan, ang kalaban niya si Bluto, tapos pag may binubuli or may ginagawang masama yung kanyang mga kaaway, ang gagawin niya, kakain siya ng spinach, lalaki yung katawan niya, at ang gagawin niya, magre-revenge siya, paghihiganti niya. So, in a way, parang kolektado yung ating pag-aaralan doon sa karakter ni Papay, kasi ang ginagawa niya ay he placed the justice in his hands. At sa atin, iba yung tinuturo ng Biblia. Ito ay pagpapakita na wala sa atin ito. At kung meron man nangyayaring mga situations or experiences sa atin, ito ay pinagpapasa Diyos natin sa pangalan niya. So, again, ito yung mensahe natin ngayong umaga as we go on sa Romans 12. At talagang nasa last portion na tayo, at may I invite you to open your Bible sa Romans 12 at basahin natin yung verses 17 to 21. Verses 17 to 21. This is the very word of God. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Heaven and earth will pass away, but His words will remain forever and ever. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, at tulungan niyo po kami na maunawaan ito, at nawa ang aming mga puso ay tanggapin ito at makonvict kami sa aming mga kasalanan. Let your Holy Spirit convict us at transform us, Panginoon, ayon sa mga katotohanan ito. Maraming salamat po muli sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, again, nasa huling part na tayo ng chapter 12. Medyo mahaba pala tayo dito sa chapter 12, no? Pero very crucial kasi lahat ng mga topics at ito yung pagtuturo ni Apostle Pablo sa mga converts, sa mga Christian sa Rome, na sa kanilang dapat na panibagong pamumuhay dahil sila na kay Kristo at bilang mga anak ng Diyos. And ang mga na kay Kristo ay described as the body with many parts na magkakaiba ng mga roles at functions at gifts, pero ito rin yung ito naman ay may pagkakaisa dahil iisa lang ang kanilang ulo. At pinapakita nga sa atin na ang marka ng tunay na katawan ni Kristo o tunay na Kristiyano ay may pag-ibig ng Diyos at nagbibigay ng kanyang sarili. Nag-aabuhor sa kasalanan at kasamaan, at hindi lang sila galit sa kasalanan, kinikintil nila at linalabanan nila ito. So ayaw nila talagang gawin. So ito yung mga marka ng tunay na Kristiyano. So pinapakita sa atin na dapat umiral sa kapwa mga Kristiyano ang gantong pag-ibig ni Kristo. And all throughout, from verses 10 hanggang 16, pinakita sa atin yung picture ng tunay na merong pag-ibig ni Kristo. Ito yung dapat may affection ka sa iyong kapatid, nag-honor ka, honoring them more than ourselves, may zeal and fervent sa ating calling, na pag-serve sa Panginoon, may pag-asa sa kalagitnaan ng kahirapan at nakikiisa at nakikiramay sa mga pangangailangan ng ating kapatiran, at mabuti pa rin ang kalooban kahit na sila ay nape-persecute ng kanilang mga kaaway. At sa last sermon nga, nakita nga natin doon yung harmony na meron dapat ang bawat isa sa pagkakaroon ng simpatsya at pagkakaroon ng mababang loob sa bawat isa. So these are the traits na ibinigay ni Pablo
para dahil hindi lang gusto niya itong mangyari sa mga taga-Roma, pero ito ay very design ng Diyos sa kanyang church. Kaya kung makikita nyo, halos ito rin yung mga nakikita natin sa kanyang epistles. Kasi ito yung design, blueprint ng isang or marks ng isang Kristiyano. So, ang nagbigay nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, again, ang purpose ay hindi para maging acceptable lang tayo sa Diyos or hindi para maging acceptable o mahalin tayo ng Diyos, pero ito ay para mamuhay tayo ng may pagpapakita na niluluwalhati natin ang Panginoon through our actions. At itong pagluluwalhati natin sa Diyos ay sa paraan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At itong kanyang mga utos may dalawang benefit. Ito ay to grow us in love and in unity. At ikalawa, for the world to see the glory and love of God through the church. So makikita niya, ganito pala ang pag-ibig ng church. Ganito pala ang peace ng church, no? Ay ng Diyos. Nakikita niya ito sa church. So makikita natin, God is fixing us. Bawat isa sa atin dito, wala pang naaayos 100% ang Diyos sa atin. Lahat tayo ay patuloy na nasa proseso ng transformation ng ating mga puso. So lahat tayo ay inaayos para in unity and in harmony tayo as one body. At kung hindi kasi harmonize ang church, sasabihin ng mundo, ba't ang gulo nila? Bakit nag-aaway-away sila? Ba't walang pag-ibig? So nakikita natin ito, yung isa ito sa dapat na maipamuhay at maging itsura ng isang tunay na iglesia na nananampalataya kay Kristo. And yes, our purpose is not trying to please the world. No? Baka inisip nyo, para lang sa mundo. Hindi po, but to please God. Kasi, ang drive lang natin, we reflect God and we represent Christ if we love one another. If we have unity sa loob natin dito. Ayaw natin ma-misrepresent ang Ebanghelyo. Ayaw natin ma-misrepresent ang Triune God. At kung matatandaan natin, isa sa purpose kaya tinuturo ni Pablo itong kanyang epistle na ito sa taga-Roma ay para tulungan siya sa pagmi-mission niya sa Spain. Di ba po? Dadaan siya sa Roma para sa Spain. So, itong mission na ito, we can say na ito ay physical na tulong. Pwedeng sa paraan ng pinansyal, sa prayer, o kahit companion na makakasama niya sa mission field na yon sa Spain para ipahayag ang gospel. So kung di nila alam itong gantong disenyo at kung paano mamuhay ang isang Kristiyano at di nila pa-practicein ang mga katotohanan ito, walang pagkakaisa. Walang partnership in the gospel. Walang co-laborers. Walang tunay na pag-ibig at compassion para sa isa't isa at para sa mga wala kay Kristo. No? Meaning, hindi nila mare-reflect ng tama si Christ. Kaya mahalaga ito na maunawa at maituro ni Pablo sa taga-Roma at sa mga lahat pang mga churches o Christians noon. At mahalaga din na sila ay madisiplina at maipamuhay. Itong mga ito, in line sa mercy of God na natanggap nila. At pati rin sa atin, mga kapatid, na nananampalataya, we confess na we are Christians dahil tayo ay nagsisi at nanampalataya sa krus, sa ginawa ni Christ sa krus. At mahalaga na madisiplina rin tayo at magkaroon ng tamang buhay ng ating paglakad sa Panginoon. Kasi sabi nga sa Ezekiel 36, binigyan tayo ng Espiritu at gagawin tayong may buong ingat sa pagsunod. Hindi lang tayo basta gawa lang ng gawa para sa Diyos. Pero teka, nakasangga ba ito sa salita ng Panginoon? Nasa katotohanan ba ito? So, iyon yung pagiging maingat. Okay? So, para sa paglalakad, nung baby pa tayo, di pa tayo marunong maglakad, then natuto tayong gumapang, tapos nung natuto tayong gumapang, gumabay-gabay na tayo, tumatayo tayo, then nung tayo ay tumatayo, tinuturuan na tayong maglakad. So, nung na-master na natin yung paglalakad,
tinuruan naman lang tayo kung saan dapat tayo maglakad. Di tayo pwede maglakad sa dining table o kung saan-saan na pwede maglakad. Unti-unti, hanggang tumanda na tayo, alam na rin natin kung saan at kailan tayo maglalakad. Di tayo pwedeng maglakad sa walang pedestrian lane. No? Naglalakad tayo sa kung may traffic light ba o kung saan man, bawal dito o doon. So nakikita natin na hindi lang basta tayo marunong maglakad, pero may disiplina rin yung atin ng paglalakad. Meaning, we can walk kung saan man gusto natin, we can freely na walk na kung sino yung kasama natin sa paglalakad, basta ito ay may disiplina at dapat proper ito sa proper yung iyong paglalakad. So, ganito rin, lalo, yung point lang natin ngayon na yung ating pagiging Kristiyano, hindi lang basta meron tayong pananampalataya kay Kristo, pero didisiplinahin natin ang ating sarili, dinidisiplina tayo ng Diyos, dahil tayo ay na kay Kristo, dahil tayo ay anak ng Diyos, kailangan disiplinado ang kanyang mga anak. So ayaw niya na, di ba, pag may disgrace sa isang magulang, na yung anak mo, nandun, nagwawala. Kanino bang anak to? Di ba, sa Facebook, kaninong lola to? Kaninong nanay to? So, ganon. Sa atin, kaninong church to? Sinong pastor nito? At kung bibigyan pa natin ng broader context, sasabihin ng mundo, sino yung sinasamba niyan? Kaninong institution na nakapaloob yan? So, ganon dapat natin tignan kung paano tayo mamuhay as Christians. No? Kaya, itong huling ituturo sa atin sa chapter 12, ito yung pagpapakita ng genuine love. Ano ba yung mga elements at marka ng pagkakaroon ng genuine love, at ito ay yung pagkakaroon ng kapayapaan, peace. Para kasi ma-maintain natin ang unity at lumago tayo sa pag-ibig sa bawat isa, dapat may practice natin proactively ang pagkakasundo-sundo dahil tayo ay nasa relasyon. Tayo ay pinagbigki sa bawat isa. Sabi nga kanina, nasa covenant tayo. Katulad ng pagkakasundo-sundo ng relasyon ng triune-head. Magkakasundo ang ama sa anak at sa banal na spirito. Iisa lang ang aim nila. Iisa lang ang will nila. Hindi sila nagkakagulo. Ang bawat Godhead, they are in perfect harmony. They love each other, kaya ang union nila ay very perfect. Talaga ay one. So kung magkakasundo-sundo rin ang bawat Kristiyano, meron talagang magiging kaayusan. Merong communal order. May proper fellowship dahil nakaugat ito sa kaayusan ng Diyos. So this is telling us that to pursue peace, because this is telling us that we can now pursue peace because we already have that peace in the gospel. Hindi na ito imposible sa atin. Meron na tayo at kailangan natin itong ipamuhay. At kung ang church ay lumalago sa kapayapaan, makikita ito ng mundo, and by this, God is magnified, exalted through the church. God is adored. The gospel is adored through the church, and His glory shines through His people. And ito ang mensahe natin ngayong umaga. As God's people and as the body of Christ, He designed our relationship to be united in one accord and harmony so that His peace may be reflected in our lives as we pursue peace with our brethren and neighbor. Okay? So, we have harmony at we will be in one accord kung meron tayong kapayapaan with the brethren, with the saints, at mga kapwa nating tao na wala kay Kristo. Hindi natin pwede sabihin mga reprobate kasi who knows, sila rin ay mga mananampalataya na una lang tayo. Kaya neighbor ang dapat nating itawag sa kanila. So, sabi sa verse 18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. So, this implies that peace is not ordinary sa mundo. This is teaching us that peace here on earth is not possible at all times. At kung may peace man,
Ito ay temporary peace at hindi absolute. This means wala talagang world peace. Dahil yung peace na meron sana yung mundo, nasira ng kasalanan at kamatayan. This means wala talagang world peace na pwedeng makita yung mga kahit anong institution o grupo ng tao. Very impossible na makahanap sila ng peace sa ibabaw ng mundo. So, dinidefine ng mundo ang peace sa sense ng pagiging tahimik. Pag tahimik ka ay peaceful. At dinidefine din nila na pag peace ay kontento ka, or kalmado ka, or chillax, or relax lang yung buhay, o yung buhay na walang problema, or smooth sailing, or in short, secured at protected na pakiramdam. So, para sa isang natural man, ito ang kapayapaan. Okay? Pero di nila alam, or kadalasan, na hinahanap nila itong pakiramdam na protected sila at secured at masaya sila sa pera. Hinahanap nila ito sa profession. Hinahanap nito sa company, mga companion, sa mga friends, sa mga, or sa, kahit sa mga substance. Katulad na lang sa drugs. May peace ako pag nag-i-intake ako. At sa paglalasing, nagkakaroon ako ng inner peace pag ako ay lasing. Pero di nila alam, lahat ng ito ay temporary. Magiging at peace ka sa pakiramdam mo na yon, pero ito ay masisira pa rin ulit itong peace na ito, na pakiramdam mo ito dahil may darating at darating na problema o afflictions ulit sa buhay mo. Kaya yung cycle, pag nasira yung peace, hanapin mo ulit yung peace na nakuhanan mo, at kung kunyari parang nakita mo hindi to nagwo-work, dadalawahin mo na yung peace na paghahanap mo. So paulit-ulit at dinadaya lang nila yung kanilang sarili at dinadaya sila ng kasalanan at ng mundo. So imagine, pag samasamahin mo yung mga tao na deceive ng peace na ito at pagsusulungin mo at paghahanapin mo ng world peace, ano yung world peace na hinahanap nila? Very subjective, very fleshly yung kanilang peace na hinahanap. Basta matahimik lang yung Russia, peaceful yung Russia. Hindi po ganun. At sadly, maraming churches ang nag-o-offer ng gantong peace. Yung deceiving peace na sinasabi nila na when they join their church, magiging masaya at secured sila. Sila ay peaceful. Pag ikaw ay maging miyembro nila, mawawalan ka ng problema. At pag ikaw naman ay nagkaroon ng problema, pag naging member ka nila, at di ka na at peace, problematic ang faith mo. Questionable ang faith mo. Kasi para sa kanila, pag dumaan ka ng afflictions, pwedeng hindi ka talaga Kristiyano o kulang pa ang iyong effort para maging Kristiyano. So, church, hindi ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. And we know that, mga kapatid. Wala talagang peace na makikita sa sarili o kahit anong samahan o kahit saan man dito sa mundo. Ang sinasabi ng Bible, walang absolute peace sa mundo, kaya ang ginawa ng mundo, pinadala niya ang kanyang anak na si Jesu Kristo, which is the absolute true peace. According sa Isaiah 9:6, Jesus Christ is our Prince of Peace. At alam natin sa Ephesians 2, Christ gave peace between us and with God and His people. Meaning, ang peace na sinasabi pala sa Bible na makikita kay Christ ay about sa reconciliation natin sa Diyos at reconciliation natin sa isa't isa. So, walang reconciliation sa mundo kung wala ka kay Kristo, samahan lang yan. Wala yang bond. Wala yang underlying na katotohanan na anytime pwedeng mabuwag yan. Sinasabi sa atin ng peace na ito, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Wala nang barrier sa atin at sa Kanya dahil sa kasalanan na pinagkamatayan ni Kristo. Siya na yung naging mediator at tulay natin sa Diyos. At sa kamatayan niya sa krus, nawala na rin yung division natin
ng mga naniniwala sa Kanya. Wala nang servants, wala nang race, wala nang gender na pwede maghiwalay sa atin. Iisa na tayong lahi at katawan at ito ang church. Ginawa niya the new person, the new man na sinasabi sa Ephesians 2. Ito ay ang church. At kung nasa sa atin si Christ, nasa sa atin ang peace. Meaning we are to live as peacemakers. Kaya hindi imposible na maging mamuhay tayo sa peace kasi we are peacemakers. Nasa sa atin si Kristo. Hindi dahil natagpuan natin o nakagawa tayo ng kapayapaan sa sarili lang natin, pero naipunla, naibigay sa atin by His grace. Sabi Ephesians 4:3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Hindi ito imposible. Kala natin napakahirap or parang abstract. Pero, yes, mahirap ang peace dahil may mga indwelling sins. Pero hindi ibig sabihin nito unattainable ang peace. We pursue peace dahil we are called to maintain the unity. So kung may peace, may unity. And according sa Hebrews 12:14, if we strive for peace, we strive for holiness. Okay? May unity, may holiness. Sa James 3:18, we harvest righteousness when we make peace. So, may unity, may holiness, may righteousness. Sa Proverbs 12:20, deceit is in the heart who plan for evil, but those who plan for peace, there is joy in their hearts. So, may holiness, may unity, may righteousness, may joy. Pag we strive for peace. So, meaning lang nito, pursuing peace with anyone, mapa-Christian man o hindi, it is sanctification for us. It is transformation of our hearts. At again, sabi kong sino ang nasa-sanctify, they are surely children of God. Sabi yan sa Romans 8, di ba? Na lahat ng mga tinuturing ng Diyos, naka-receive ng spirit of adoption, God sanctifies. So, kung hindi ka nasa-sanctify, kung hindi ka binabago ng Panginoon, hindi ka nako-convict sa Kanyang salita, nako, we pray and repent sa ating mga kasalanan. Dahil sabi sa 5:9 ng Matthew, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So, walang sons of God, walang children of God, walang Kristiyano, ang hindi peacemaker. So, malaking disconnect. Now, we call ourselves as God's children kung we do not pursue peace. Kung hindi tayo peacemakers. Na instead, ang peace ang pairalin natin sa church o kung saan man tayo, kahit sa pamilya natin, ang puso natin ay naghahanap sa division, imbes na peace, strife, imbes na peace, conflict, mahilig tayo sa conflict. Again, pursuing peace is not easy. Iba't iba tayo ng mga upbringing. Chaos talaga tayo pag pinagsama-sama. Pero dahil meron tayong sown peace, which is Jesus Christ sa ating puso, may banal na spirito na nasa sa atin, ito ay doable. Hindi ito arbitrary. Ito ay possible. Kaya Paul is urging us na if possible, hanggat maaari, strive for peace. Hanggat kaya mong magparaya, hanggat kaya mong mag-sacrifice, magparaya ng iyong karapatan pantao. Again, clarify ko lang, ang compromise ay hindi pagpaparaya, no? So, pag compromise, we expose yung sin na yon, no? So, kung tayo, dahil ikaw ay napapersecute o nagkakaroon ka ng mga experiences na masama sa labas, sa office, sa school, kung kaya mong i-accept yung for His glory, na maintain yung peace, do it. Do it.
strive for peace. Ang pursuit of peace ay nagtuturo sa atin, mga kapatid. Hindi lang para magkaroon tayo ng matahimik na church o para maging mabango lang tayo sa ating mga boss o para lang hindi tayo magkaroon ng mga kaaway sa school o magulong buhay sa bahay. Pero ang pag-pursue sa peace ay nagtuturo at humuhubog sa puso natin, sa puso ni Kristo. Yung character ni Christ, because Christ, again, is the Prince of Peace. Walang pwedeng paghulmahan yung ating puso para magkaroon ng tunay na kapayapaan, kundi yung kanyang puso lamang. At para maunawaan pa natin itong passage natin about sa peace, meron tayong dalawang mensahe para ma-explain natin kung bakit natin kailangan at paano i-pursue ang peace. Una, leaving vengeance to the wrath of God. Iniiwan natin ang vengeance sa wrath of God. Pangalawa, living, pamumuhay, to reflect the goodness of God. Living vengeance to the wrath of God, living to reflect the goodness of God. Una, living vengeance to the wrath of God. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all, beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So it is very common sa mundo na ang isang tao ay makaranas ng mistreatment. Very common na magkaroon ng abuses. Pwedeng sa salita, pwedeng emotions, pwedeng sa physical, at we don't tolerate. Sinasabi ko common yan dahil makasalanan tayo. At di tayo nasisiyahan, mga kapatid, no? We abhor yung mga ganong cases at mga actions. Sinasabi ko lang dito, very common sa mundo, yung oppressions sa mga emotion natin, at ganun din sa physical. At ang common na reaction, pag nakakatanggap tayo ng mga mistreatments na ito, ay magkaroon tayo ng puso ng bitterness, magkakaroon tayo ng puso ng resentment at galit. Galit, burning anger. At itong nasa puso nilang ito na may bitterness ay surely maglilid sa ill thoughts at retaliation. At talagang magkaka-desire to revenge at to reciprocate yung nagawang masakit doon sa tao na yon na nag-cause sa kanila ng severe damage or severe pain. They plot most of their time sa kanilang buhay sa paghihiganti. Minsan bata pa lang, no? Nakakanood tayo sa whodunit movies. Bata pa lang nakita niya kung sino pumatay sa parents niya or kung sino sa kanya, nag-abuse sa kanya. Buong buhay niya hinintay niya yung pagkakataon sa paghihiganti. Nakikita natin to, di ba? Sa whodunit movies at tinintay talaga natin malaman yung plot twist na yon. Sino ba yung killer na yon? Yung pala, yun yung behind na story, backstory na siya pala ay about sa revenge at unexpected kasi na siya yung pumapatay kasi nga mabait siya kunyari. Pero ito pala ay siya pala yung murder dahil ang kanyang motive ay revenge. So, napanood nyo na yung His and Hers. So, ayun, parang ganun yung plot twist. Sorry. At sinabi ko na kung sino, pero hindi nyo alam kung sino doon. Pero yun, ang ganda ng twist. Pero, yun nga lang, itong napapanood natin nyo, ordinary lang na maghigante sa mga nakasama sa kanila, pwedeng sa ego, sa pamilya, o sa kanila mismo. Pero kahit na ganito ang nangyayari, sa atin, very satisfying ang paghihigante. Nakikita natin na parang we allow or we permit, di ba, kahit sa movies na yun, na maghigante. Yung paghihigante, kasi revenge yun eh. Pero alam niyo po, hindi yun ina-allow ng Bible. Sadly, tayong mga Christians, tuwang-tuwa tayo pag may mga revenge sa mga movies. At talagang inaabangan natin yung parte ng paghihigante ng bida ni Tanggol, ay ng mga bida doon sa mga gumagawa ng masama sa kanila. Ang gusto natin yung
makita natin maka-break even sila doon sa nakasama. Tapos minsan naisipan natin, ganun lang yung ginawa ng bida, namatay agad yung kalaban. Kasi gigil na gigil tayo eh. So again, nakita natin yung rage sa puso natin, kaya hindi inalaw ng Diyos, ng Bible, ang paghihiganti, kasi ganito tayo. Ang sinasabi ng Bible, dito sa passage natin, repay no one evil for evil. At inulit pa ito sa verse 19, Beloved, never avenge yourselves. Paano itong sinasabi? Paano sinasabi dito ni Pablo? Kayong mga na kay Kristo, huwag kayong gumante. Oo, tama ang narinig nyo, huwag kayong gumante sa mga nakasama sa inyo. Kasi iniisip natin, hindi. May reason naman ako para gumante. Pero sabi ng Bible, repay no evil. Kahit anong reason pa yan. So, ang ginagawa dito, talagang nire-raise up ng Diyos ang bar, ang standard ng mga Kristiyano. Dahil sa mundo, normal ang pagganti. Pero sa Kristiyano, hindi pwede, hindi dapat gumante. At kung hindi pwede, ito ay kasalanan. So, ang paghihiganti pala ay kasalanan. Kahit pa tayo ay nasa katwiran, huwag mong ipaglala. Kumbaga, ang gagawin natin, hindi natin sinasabing tayo ay parang wala nang gagawin. Again, we can seek the truth, pero yung dalhin natin ang hustisya sa ating mga kamay, sa paghihiganti, yun ang motive natin, yun ay kasalanan. Pero teka, taliwas yata ito sa sinasabi ni Jesus Christ. Kasi sabi sa Matthew 5:38, you have heard that it was said sa Old Testament, Deuteronomy, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ano ibig sabihin nito? Kala ko ba ganito yung prinsipyo? Yes, totoo ito. At nabanggit ito sa Old Testament. Pero nami-misuse ito para sa pang-personal na revenge. Ang prinsipyo na ito ay para sa lawful authority sa batas ng land para sa Israelita or Israel, sa gobyerno nila. Ito yung pagpataw na nila sa mga krimen or sa kanilang mga parusa do sa mga nakakagawa ng kasalanan. Hindi ito personal na prinsipyo. So kung an eye for an eye, a tooth for a tooth, dalhin mo sa husgado. Okay? Hindi sa ating sariling mga kamay. So, kasalanan na ilagay ang vengeance sa sarili nating mga kamay dahil ito ay dapat sa Diyos lamang. Ano sabi sa verse 19? Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Siya ang maghihigante para sa atin. Gagamitin natin ang hustisya niya, ang pag-repay niya para sa atin. So ito yung gusto ko lang i-comment or i-note dito. Vengeance is God's prerogative. Ang may karapatan lang na humaghimagsik or maghiganti ay ang Diyos. At sinite ito ni Paul sa verse 19, sinite ito ni Paul mula sa Deuteronomy 35, dahil pinapakita ni Paul na ang character ng Diyos mula doon sa Deuteronomy 32, sa Old Testament, ay still, ito pa rin ang character ng Diyos hanggang doon sa time nila at hanggang ngayon sa time natin. Na kung paano ang character ng Diyos nung kasama si Moses, hindi nagbago. Ito pa rin ang prinsipyo ng Panginoon. Meaning, hindi pumusyaw nung sinabing vengeance is mine. Still, ito pa rin yung nagbabind sa atin na prinsipyo. Hindi tayo dapat gumante. Dapat ito ay para sa Diyos lamang. Meaning, God is just, holy, and will not tolerate evil kahit pa na-afflict tayo ng evil. Sinasabi sa atin ngayon na ang vengeance ay ang kanyang karapatan at walang pwede na makisalo doon sa karapatan ng vengeance na yon. Meaning siya lang dapat ang mag-exercise na yon. Dahil siya yung highest authority. Parang sa oath at promise kanina. Sa terms niya, sa standards niya, at ito nga sa kanyang salita. So this is very clear na sinasabi sa atin, we are not
called to revenge. Vengeance is not our calling, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay namumuhay para maghimagsik, o para merong makikita nila, pag ako ay naging well-off na, nagkaroon na ng magandang trabaho, makikita nila. Hindi po. Pagsisihan po natin yan sa harap ng Diyos. Kasi ang calling natin ay hindi to revenge, but to love, to honor our neighbor, yung ating mga kapwa. Di ba nga, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kabila. Sa Diyos ang vengeance. Siya lang dapat na mag-practice dahil siya ay banal. Ang hustisya niya ay banal, perpekto at makatarungan. Kaya hindi niya ibinigay sa tao ang paghihiganti dahil sadyang cruel tayo. Gigil tayo. Nasanggilang tayo, road rage na agad sa kalsada. May nasabi lang masama, minomurder mo na siya sa iyong isipan. OA tayong gumante. Di naman ganun kalaki yung effect na nangyari sa atin, pero gusto nating gantihan na halos isumpa na niya na siya ay nabuhay. Ganun tayo katindi. Pag nasa sa atin yung hustisya. Sa Genesis 4, alam niyo po, may nagpa-practice ng gantong cruelty. Dahil nag-revenge siya sa kanyang mga kamay, si Lamech, yung apo ni Cain. Sabi niya sa Genesis 4:23-24, mga asawa ko, may isang sumugat sa akin, nanakit sa akin. Ayun! Bilang ganti, pinatay ko. Nakita niyo po? Yung cruelty, sinugatan lang siya bilang ganti, pinatay niya. At sabi, kung 7 beses daw ang parusa ng lahat ng mananakit kay Cain, sa akin at sa mga asawa, sila ay sinaktan 77 times ang parusa na ipapataw niya. Nakita niyo yung cruelty na meron ng tao? Huwag nating sabihin si Lamech to. Kasi kahit tayo Ako nga po, pag kunyari, nakikita niyo po yung meme, minsan ako din yan Nasanggi lang niya ako ng isang lamesa o kaya kung anong bagay, halos durugin ko na yung bagay No? Ibato mo na yung ganto, yung ganyan. Siyempre, no? Kasi nasaktan ka. So, ganto po, kakruel ng tao, kaya praise God, wala sa akin ng hustisya. Hindi niya binigay yung hustisya ng kahit sino sa atin. At lahat siguro tayo nakaranas ng ganito, yung sobrang galit sa nakasama natin at grabe yung pagganti natin. Grabe yung puso natin sa galit natin sa tao na yon. Kaya marapat lang na ang Diyos ang umusga at magpataw ng parusa sa mga taong nanama sa atin, nagbigay sa atin ng pananakit dahil siya ay banal. Siya ay perpekto. At sa panahon natin ngayon, sa ating mga Kristiyano, di natin namamalayan, normalized ang paghihiganti. Sa mga na-broken-hearted na Christians, we strive for revenge. Sa school, sa mga nagmamak sa atin, sa mga kaklase, nagkakaroon tayo ng bitterness, then we are gloating. Alam niyo yung gloating? Na nasisiyan tayo pag napapasama yung isang kasama na, yung sa chess yun di ba? Yung may gloating doon, na pag natatalo mo na yung ka-enemy mo, nasisiyan ka sa bawat suffering niya o pagkatalo niya. So, ganun din. Sa office, dahil na-offend tayo, ang motivation mo na para pumasok at magmaigi ay maungusan yon at tignan mo kung ano na yung nagawa ko kaysa sa'yo. Paghihiganti. Kahit sa loob ng bahay, we normalize vengeance. Minsan, ang conversation about revenge at naituturo natin ito sa ating mga anak o sa mga kapatid. Yung mga satel, o hindi siya naghugas mamaya, tignan mo, hindi rin ako maghugas mamaya. Very subtle, pero prinsipyo ng revenge. Nakita natin? Maraming form ng vengeance. Kahit na maliit ang situation, vengeance pa rin yun. Kasi ang puso
Yung motive ng puso ang tinitignan dito. Yung kasalanan ng anger. Kaya ang sabi, okay lang na magalit, sabi Ephesians, pero wag tayo magkasala. At kung yung anger na yon ay naglilid sa iyo sa paghihiganti, kasalanan yun, kahit wala ka pang ginagawa, kasalanan na yun. Grabe, no? Very private ang pagkakalkal sa puso natin ng Diyos. At sana ma-reflect natin ito as Christians. Kasi as His children, we are to honor one another. Sabi sa Exodus 23:4-5, if you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey or one who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving him with it. You shall rescue him or rescue it with him. Ano sinasabi? Pag yung donkey ng kaaway mo, nakita mo sa daan, wag mong sipain, wag mong patayin. Wag mong iligaw. Ang sabi, i-return mo sa kanya. Yung nakita mo yung donkey mo na donkey nung kaaway mo na nangangailangan ng tulong, wag mong pabayaan, wag mong ihulog pa. Ang sabi, i-rescue mo kahit pa sa kaaway mo. Nakita natin yung love your enemies, ito pala yun, mga kapatid. Ang daming muka ng love your enemies. At ito dapat yung ating pinapairal. Napaka-posible nating gawin talaga. Nasipain natin yung mga alaga ng mga kaaway natin. Pero ito yung binabago sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung kahinaan natin. Ito yung puso. Dahil may punong-punong ito ng indwelling sins. Tinutuwid niya yung motives natin. Tinutuwid niya yung mga desires, pagpaplano natin. Imbis na gumawa tayo ng masama sa ating kapwa, dahil sa ginawa nila masama sa atin, ipagpasa Diyos na natin. Meaning lang ng ganito, we are not avenging ourselves. We recognize the holiness of God at ang kanyang perfect justice. So we are leaving to His just hands ang mapait na nangyari sa iyo. Kung may experience ka ng mistreatment, ipagpasa Diyos mo yan. Ipagpasa Diyos mo yan at ikaw ay makakalaya sa vengeance at lies na meron ka, sa anger. Ang vengeance is evil if we place it in our hands. But vengeance is good if we leave it to God. Nagiging maayos lang ang paghihiganti kung ang Diyos ang magpapataw, hindi kung sino man sa atin. Dahil ang Diyos ay slow to anger. Ang intentions niya ay pure. Siya ay katotohanan, o kaya walang injustice na mangyayari sa Kanya. In fact, He has all the right to give vengeance sa lahat ng tao ng time ni Adan. Pero instead na mag-revenge, He gives us hope. He pronounces the first gospel sa Genesis 3:15, na yung gospel na yun na magkakaroon ng kaligtasan ang tao sa pamamagitan ng seed of the woman, at ito ay si Jesus Christ. Through Jesus Christ, yung justice para sa parusa, para sa kasalanan ng mga elect ay napunta sa Kanya. So ang banal na galit ng Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa matuwid na hustisya niya. Kay Kristo na ipataw ang hustisya, sa kamatayan niya sa krus, na pawi ang galit ng Diyos sa kasalanan ng mga hinirang. So malinaw na walang talagang injustice sa ginawa ni Kristo sa krus. Sa ginawang redemptive plan, walang butas ng injustice doon. Malinaw na tuwid ang Diyos sa hustisya dahil pinadala niya ang kanyang buktong na anak para sumalo ng parusa ng lahat ng nananampalataya nang hindi binabaliwala. So kung ikaw ay nananampalataya, hindi binaliwala ang iyong kasalanan, pero ito ay ipinataw sa iba na walang kasalanan. Isang inosenteng lamb ang sumagot para sa iyong lugar. So ang punto ko lang, God's righteous justice is given upon Christ for the church
but will be poured out upon those who are outside of Christ. God's righteous justice is given upon Christ for the church, but will be poured out upon those who are outside of Christ. He gave His beloved Son because of the weight of our sin. Because of our sins and His righteous justice, Christ is crushed so that we might be restored and made whole. Because of our sins and the righteous justice of God, Christ carried a heavy cross to Calvary so that we may rest under His light yoke. Because of our sins and righteous justice of God, Christ wore a crown of thorns so that we can have a crown of righteousness. Because of our sins and righteousness of God, Christ's hands were nailed to the cross so that He might hold us tightly and never be snatched from His grasp. Because of our sins and the righteous justice of God, Christ drank the cup of wrath so that we can drink to the cup of grace and mercy. Because of our sins and the righteous justice of God, Christ tasted death so we can feast to His body. Because of our sins and righteous justice of God, Christ shed His blood so we can be washed clean, as white as snow. Itong matuwid na hostisya ng Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang anak para magkaroon tayo ng kalayaan sa sumpa ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Derek Bingham, "It was my sinfulness that put Him here. It is His sinlessness that puts me here." Kaya tayo nandito. Dahil sa kanyang katwiran. And I hope na ma-motivate tayo na magbigay ng buhay sa Diyos. Maibigay ang hostisya sa Diyos. At di tayo mag-retaliate pag tayo ay nasasaktan sa mga pangyayari natin sa buhay. Maybe ngayon wala tayong problema, pero it is a warning na sa kalaunan, darating at darating tayo sa gantong event. At naway, maibigay natin itong hostisya or itong paghihigante sa kamay ng Diyos. So challenge, remember the glorious redemption accomplished by Christ to soften our hearts in giving forgiveness. So kung meron tayong mga matitigas na puso ngayon na hindi nagpapatawad at sumisigaw sa paghihiganti, alalahanin natin na tayo ay tinubos ni Kristo. Kaya we are being challenged na mamortify natin yung avenging hearts at bitterness sa mga painful experiences natin. Hindi talaga may iwasan yung mga painful events at sufferings. Kaya we have to set our hearts sa nagbigay ng hostisya, sa hostisya mismo, at sa kamay na nagpapatupad ng hostisyang ito. Ang problema, we make ourselves God. We act as judge. We act as a righteous man na parang wala tayong kasalanan o parang di tayo nag-cause ng bitterness sa ibang tao. We have to keep in mind na ang calling natin again ay to love and honor others. Kaya kailangan nating ma-recognize ito. Matalo man tayo dito sa mundo, may katagumpayan tayo kay Kristo. Again, Christ has overcome the turmoil and tribulation dito sa mundo, and as His followers, we must live that victory. Na pagkamatayan niya na disarm niya na yung evil. Tapos ipapamuhay natin yung pinagkamatayan niyang evil. So we must live ang proper expression ng victorious na ginawa niya sa cross ay overcoming injustices by doing good. Overcoming evil by doing good. Dahil tayo dati naka-bind tayo in doing sin, ngayon tinawag na tayo to bear fruit for God. And that leads us to our next point.
living to reflect the goodness of God. Kung makikita natin, halos hawig ito sa naunang passages kanina. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome with good. So, ang emphasis kanina ay justice. Ito naman ay emphasis ay yung goodness ng Diyos. At ito ay great contrast sa depravity ng tao. Pero ang problema, no one is good. Paano to? No one can do good, sabi sa scripture. Kaya hindi normal sa isang tao ang gumawa ng kabutihan. In fact, sabi sa Isaiah 64:6, ang kabutihan natin ay isang parang maduming mga napkin. Filthy rag sa harapan ng Diyos. So we have to know na itong katotohanan na ito sa tao na we are totally depraved. Dahil sa kasalanan, naapektuhan ng kasalanan ng puso natin, kaya lahat ng gagawin natin ay nakasentro sa atin at hindi na sa Diyos. At iyon ay kasalanan. Rebellion yun sa harap ng Diyos. Kaya kung titignan natin ang reflex ng tao, gagawin niya kung ano yung ginawa sa kanya. Di ba? Example na lang din yung evil kanina. We base our actions kung paano makitungo yung tao na yon. At yun ang normal na pamumuhay ng tao. Kaya mahalaga ang pag-aaral natin ng nature ng tao kasi naunawaan natin bakit ba ito ganito yung puso ng mga wala kay Kristo. At naturally, ang inclination natin at ang will natin ay nasa depraved nature natin. Dahil wala tayong Diyos. Wala tayong kinikilalang Diyos. Sinosuppress natin ang katotohanan. Ang gusto nating masunod ay ang ating sarili. So, kasalanan talaga naghahari sa atin buhay. Nasanay tayo ng walang master. Walang nasusunod sa atin. Kaya nga ito yung problema sa society nga natin ngayon. Nabuboost lalo yung relativism na lalo sa social media na follow your heart. Dahil kahit yung parents ang tinuturo, hindi nila na pinapakailaman yung kanilang mga anak. Kung ano yung gusto ng anak, kahit gender, yun na yung gagawin ng parents. Kasi pag pinakailaman nila o sinupress nila, oppressor na sila. Masama na sila. So, ang implication nito, ito ay subjective at magkakaroon tayo ng individualism. So ano ulit yung parts or Christianity or pagiging Kristiyano, a body with many parts na united with love kay Kristo. So iniiba talaga niya ang prinsipyo ng ating pagkatao. Kaya ang ginagawa ng Diyos, dahil likas sa atin ito, ginagawa niyang sa Kanya nakasentro yung ating mga gagawin. Inaayos niya yung buhay natin. Kasi even tayo, kapag may evil things, may nararanasan tayo, we repay evil deeds. Ayaw natin ng conflicts. Without realizing na itong mga conflicts na ito ay yung mga bagay na gagamitin ng Panginoon sa sanctification natin. Pero di ba si Jesus Christ told His followers na inevitable ang conflicts? Promised ito. At kung may evil man na situation sa buhay natin, it is allowed by God to test our faith na nangyari kay Job. At evidently, in all ages sa Bible, all the faith of all believers is tested uniquely. Lahat tayo dito tinetest, hindi pare-parehas. Kaya iba-iba yung problema natin kasi yun yung way at unique na pagtetest ng Panginoon sa bawat puso nating mga mananampalataya. Kaya walang Kristiyano na hindi dumaan sa pagtetest ng kanilang faith. Kasi it is God training our hearts na when we are in a bad situation at affliction, we are to respond in holiness, in truth, and in Christ-likeness. That ito ay good sa mata ng Diyos. Yun ang good. Ina-accept niya
Kung ito ay by faith natin kay Christ. So ang gusto ko lang i-note dito, God's goodness is powerful against any evil. Walang malakas na puwersa ang kasamaan at kadiliman sa kabutihan ng Diyos. Kahit makasalanan ng tao, is still promised preservation noong time ni Noah. Kahit makasalanan ng tao, is still provides sunlight, hindi lang sa mga Kristiyano, pero sa mga non-believers. At despite sa kasamaan ng mundo, pinadala pa rin niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo. Ano sabi sa 1 John 4:9-10? And this love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. In this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. At to connect sa Sunday school kanina, His promised good for His children, at He promised by Himself, God is impossible to counter Himself. At nagpapakita na tunay na certain ang redemption na meron tayo. He defeated falsehood sa mundo by giving His truth, personified through Jesus Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ganto kabuti ang sinasamba natin. Ba't tayo nagtitiis? Nandito for the sake, nagtitiis sa ating mga sufferings, for the sake of Christ, for the sake of God. Kahit pinagtitiisan natin mga persecutions, pananakit ng iba dahil sa ating pananampalataya, ito yung Diyos natin na sinasamba. Ito yung kabutihan niya. Hindi lang yung pagpapadala kay Kristo, pero si Christ, demonstrate din niya ito. Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ginawa niya ito para walang magmalaki sa harapan niya. Ginawa niya ito para siya ang pasalamatan at sambahin. He initiated, He fulfilled, He bring His plan of redemption. And He will bring into completion. So ang punto, Jesus Christ overcame evil by nailing it on the cross so that the church may not be conquered by it. Nakita nyo, ginamit ng Diyos yung evil ng tao para sa kabutihan at ma-conquer yung mismong evil na yon sa paggawa ng kabutihan. Jesus Christ overcame all evil at sin at death. Para tayo mga Kristiyano, ma-experience natin na hindi tayo mabibitin or hindi tayo madidefeat din ng evil na ito pag tayo na ay namumuhay dito. Dahil pinagkamatayan niya na ito. Hindi lang kinumpleto at ina-accomplish ni Kristo, pero buong ingat niyang ginawa. He did our salvation perfectly without deceit in His eyes. Sabi sa 1 Peter 2:21, when He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. So nakita natin, kung tayo pala ay nafe-threaten, i-entrust lang natin ang lahat sa kamay ng Diyos. Jesus Christ was given by the Father to destroy evil by His good works. So meaning lang, defeated na ang sin. Defeated na ang pangyarihan ng kasamaan sa ating puso, at we can highlight and do good works na highlight din sa cross. This means hindi lang ito nagja-justify yung cross, pero this defeats evil. So hindi lang ito spiritually na beneficial, pero ito ay beneficial experientially.
makakapamuhay tayo nang hindi natin kayang gawin dati. Makakapamuhay na tayo ng mabuti. Unlike dati na nasa sa sarili lang natin, ang pamumuhay natin ay kasamaan at kasalanan. Kaya all through the ages, God is challenging us to transform our hearts, into Christ's heart. Inaalaw niya yung mga evil things para ma-challenge yung mga fleshly impulses, reflex natin, at mas ma-highlight yung spirit power na nasa sa atin. Yung banal na kapangyarihan ng banal na spirito sa atin. Again, hindi natin to pwedeng sabihin na may reason naman tayo kaya natin ginawa yun. We have to practice na magparaya. We have to practice to choose peace. Again, hindi compromise, hindi tolerate. Choose peace. Ano sabi? Ganito yung ginawa ni God eh. Imbis na parusa, ang binigay niya sa atin, He gave us His Son to be our good. Sabi sa Proverbs 25, if your enemy is hungry, give him bread to eat, and he is thirsty, give him water to drink, for you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So meaning, God gave Christ to us to be our food, to be our drink. Sinasabi dito. So we have to appreciate ang truth na ito at ma-meditate para ito ang maging drive natin to overcome evil. Nang iba na ang iniinom ko. Hindi na yung kalayawan ng mundo. Hindi na yung kasinungalingan ni Satan. Iba na yung kinakain ko, hindi na yung temptation ng mundo, ng kasalanan. I will overcome this evil dahil nutritious ang aking kinakain at ito ay si Kristo. Nutritious ang aking iniinom at ito ang dugo ni Kristo. Kaya ang challenge sa atin, make war with the world by doing good. Kalabanin natin ng maigi ang kasalanan, ang temptation ng mundo. Do not be friends with the world by doing good. Hindi ko sinasabing huwag ka nang lumabas ng bahay. Pero huwag kang makisalo kung ano yung pinagpipiestahan ng mundo na kasalanan. Hold fast sa katotohanan na ito. Minsan, naisip natin may mga injustices tayo, evil tayo nararanasan. Pero yes, injustice yon sa mata ng horizontal. Pero ang mas mahalaga naman, walang nangyaring injustice sa vertical na aspeto. At kung merong injustices sa atin, inalaw yun ng Panginoon, katulad ni Job, to grow our faith. Kaya dapat tignan natin yung yung entireness ng buhay natin, hindi yung portion lang. Ay, ang sakit nito. Pero kung nakikita mo yung buong entireness na binigay sa atin ng Diyos, ginagawa niya ito para tayo ay ma-conform kay Christ. All things are for our benefit. Kaya ang tanong, are you leaving the church just Christ did? Pinaprioritize mo ba ang welfare ng church? Gaya na pagpaprioritize ng welfare ng Diyos sa church? O yung welfare mo lang ang tinitignan mo? Kaya you repay kung ano man yung naranasan mo. Are you building the church or building up the church as Christ did? As Christ building His church? Kung gusto mo lang mag-repay ka lang na mag-repay ng mga nakaka-offend sa'yo, ayaw mo ng peace. Basta ako, tama. Tama ako. Wala nang love. 1 Corinthians 8, diba? Kailangan natin makita na hindi natin pwedeng pagka i-repay ang evil sa evil.
Huwag tayong makipag-conform sa mundo para mapuksa natin ang evil or kasalanan na ito. Alam niyo po, we have to make peace, strive for peace. Magpakatatag po tayo. Kasi tayo ay nasa relasyon eh. So ayaw natin, sabi, as possible, we maintain peace. We strive for peace. Piliin natin kung ito ba ay dahil sa preference lang natin, piliin natin minsan na unawain natin siya. Kesa i-shut mo na agad siya, ito ang tama. Anong ginawa kay Christ? Nang tinatanong siya, hindi siya sumasagot. Pero nung binind na yung oath, nag-oath siya, doon lang siya sumagot. Nakita niyo si Pontius Pilate. Doon lang siya sumagot. So inaalaw ng Panginoon ng pagkakagulo sa church. Huwag naman pag nagkonting kagulo, ayaw na natin. Ay, hindi na to church, ang gulo-gulo. Inaalaw ng church yan. Alam niyo po kung bakit? Inaalaw niya ang pagkakagulo sa church para ayusin tayo. At para mas ma-unite tayo in love. Yes, paradox yun, pakinggan. Pero ginagamit niya yung pagkakagulo-gulo ng church para ayusin. Kaya, ang gagawin natin para maayos habang nagkakagulo tayo, may mga misunderstandings, nakahawak tayo sa truth. Nakahawak tayo sa salita, sa objective truth. Hindi nakahawak tayo sa mga ating conscience. Hindi tayo nakahawak sa ating mga preferences, sa emotions, sa upbringing natin, culture natin. Ang hawak natin ay salita ng Diyos. At by that, we strive for peace. Yes, ma-offend tayo, makaka-offend tayo, tanggapin natin. May sin tayo eh. Pero hindi dapat yung offense na yon ang makakadulot ng division sa atin. Yung offense na yon ay makakatulong pa para mas lalong magkaroon tayo ng closeness sa isa't isa. We do not live our identity, yung old man natin. We live our new identity, yung new man, yung inner man natin. Nawa ay maalala natin palagi ito. Ito maging drive natin sa ating pagmamahal, pag-strive natin sa unity, pagkakaisa, dahil ang Diyos, ibinigay niya ang innocent lamb to die on the cross for the good of His people, but will surely return as a lion to judge yung mga hindi nakitang evil deeds sa horizontal, pero kita yan ng Diyos sa vertical. Okay, pagpasa Diyos na natin. Kung ano man, mga resentment natin, galit. Again, hindi ito limited sa atin ngayon. Kung meron kang mga resentment ng mga bata ka, at yun pa rin ang hawak-hawak mo, yung galit mo, nandun pa din, bitawan mo na yan, kapatid. Para makamove on ka na, at mag-reflect ka ng maayos, ma-represent mo na maayos si Kristo. At kung wala ka pa sa pananampalataya, ang hindi mo pagrevensya, hindi makakaligtas sa iyo. Kailangan mo si Kristo para ipataw sa Kanya ang parusa na dapat sa iyo. Dahil kung hindi ka nananampalataya sa Kanyang ginawa, hindi ka nagsisi, vengeance is God's. Siya ay maghihiganti sa lahat ng ginawa mong kasalanan at walang magiging mediator, walang high priest, walang advocate, walang papagitna sa iyo. Wala kang magiging attorney doon. Ikaw lamang. Ikaw ang sasalo ng justice na yon ng Diyos, ng God's wrath, at sasalo ng parusa na eternal death. Nawa,
ay mapalakas po tayo ng mensahe na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aming narinig na mensahe at patuloy na ikaw ang mag-glorify, ikaw ang makita namin as we live our Christian life. Una kanina ay iniingatan mo ang aming pangangako. Ngayon, iniingatan mo naman ang aming mga puso na gawin namin, ibigay sa iyong mga kamay ang lahat ng mga injustices na naranasan namin all throughout our lives. Maraming salamat sa iyo. Patawarin mo kami kung tumigas yung aming puso. Hirap kami magpatawad. Hirap po namin na mahalin yung isang kapwa dahil somehow na-offend kami. Patawarin mo kami, Panginoon, at nawa ay makatulong itong mensahe na ito para kami ay maluwag at nagagalak na tanggapin muli ang mga taong ito, Panginoon, na nagkasala sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pagsunod, paglakad sa iyo, at praise God dahil very detailed ang inyong pagbibigay ng exhortation mo sa iyong Biblia, sa iyong salita. Walang loopholes na pwedeng makita ang sino man, at lahat ng ito ay nagbe-benefit sa tao. Pinapaunawa nyo rin po, Panginoon, na lahat ng mga evil experiences, injustices na nakukuha namin ay part ng aming sanctification or ginagamit mo para sa aming sanctification dahil ang inyong anak ay nakaranas din po nito. May injustice po na nangyari in the history at yun ang kanyang crucifixion. At sabi mo sa iyong salita, no one is greater than his master. No slave is greater than his master. Kaya maraming salamat sa iyo at nawa ikaw ang patuloy na makita namin, maging contentment namin at motivation namin sa aming pag-maintain ng unity at pagmamahal sa aming kapwa. Maraming salamat po muli sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.